Purihin ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Tunay po na napakabuti ng ating Panginoon. Miyerkules na naman po ngayon at meron po tayong midweek service. 2 linggo po tayong naki-midweek service sa CTJ Lagro at tunay din naman pong napagpala po tayo at muli, alam ko excited na po tayo na makinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi siya magkukulang ng panawagan para sa atin, para patatagin tayo sa ating pananampalataya. At maraming mga tao ngayon sa panahong ito, talaga nga naman busy na po silang naghahanda para sa parating na Christmas o Pasko na tinatawag dito sa Pilipinas. Sa atin po kasing mga Kristiyano, alam na natin ang dahilan kung bakit tayo magdiriwa ngayon dahil alam nating may isinilang na anak ng Diyos na siyang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Napalaya tayo sa kasalanan dahil kay Kristo. Ang dahilan ng ating selebrasyon ay mayroong tumubos sa ating mga kasalanan. May ipinanganak at namatay para sa ating mga kasalanan. Yan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kung naalala po ninyo mga kapatid, nung ako'y nag-share sa inyo ng mabuting balita, sa panahon ba na ating kinalalagyan, kanino ba nakasandig ang ating tiwala at pananampalataya? Baka kasi minsan umaasa tayo do sa mga taong akala natin siya talaga ang nagbibigay sa atin ng lakas. Sa bawat desisyon ng buhay natin, dapat ang Diyos ang ating sinasangguni. Huwag tayong magtitiwala sa pabigla-bigla nating mga desisyon. Baka mapalayo tayo sa ating Panginoon. Bakit tayo tumatawag sa Diyos sa panahon ng kaguluhan? Tumatawag tayo sa Diyos para sa kapanatagan natin sa mga alalahanin. Kaya ka pala may pagsubok, nais ng Diyos na patatagin ang iyong pananampalataya. Huwag ka lamang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan, magpatuloy ka lamang. Dahil sa kabila ng pagsubok, yun pala ang dahilan ay lalo ka pang mapalapit sa ating Panginoon. Pangalawa mga kapatid, tumatawag tayo sa Diyos para sa katugunan sa ating mga pangangailangan. Siya ang una nating lapitan. Humingi tayo ng tulong sa Kanya. Alam na natin ang salita ng Panginoon. Madalas, maraming mga Kristiyano talagang alipin pa rin sa pangungutang. Sa ating mga tunay na Kristiyano, tayo po ang daluyan ng pagpapala. Bakit parang hikahusgan? Baka kasi mali ang ating mga desisyon. Baka sa panahon kasi na para bang nandyan na yung mga pagsubok, takbo kung kani-kanino. Hindi ba dapat lumuhod muna sa Panginoon at antayin mo? Antayin mo ang pagkilos ng Diyos kung paano siya kikilos sa buhay mo. Minsan kasi nangangamba tayo, nauuna yung takot natin kaysa lumapit sa Diyos. Pangatlo po mga kapatid, tumatawag tayo sa Diyos para sa katatagan sa panahon ng kahinaan. Manghihina din po tayo. Dahil nga hindi pa naman nag-glorify yung katawan natin. Nandito pa rin tayo sa mundo na punong-punungan ng kaguluhan. Darating din talaga sa panahon natin na panghihinaan tayo. Kaya nga mga kapatid, sa panahon na ito, na para bang wala ng pag-asa, pataas ng pataas ang mga bilihin. Halos lahat ng mga tao nagre-reklamo na. Tandaan mo kapatid, wala kang pwedeng sandigan sa buhay mo na meron ka. Walang sino man pwedeng sumaklolo sa iyo sa panahon ng kaguluhan. Diyos ang dapat sandigan sa panahon ng kaguluhan. Tunay pong napagpala po tayo sa napakagandang mensahe ng ating Panginoon. At sa gabing ito mga kapatid, muli na naman po tayong kakausapin ng Panginoon. Mula Old Testament hanggang New Testament, laging sariwa po. Kapag nababasa po natin at ginagabayan po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, dinadala po tayo nito sa pag-asa. Hallelujah! Kaya nga, yung katangian ng Diyos, omnipresent, siya yung Diyos noon hanggang ngayon na hindi nagbabago. Huwag nating ikulong ang Diyos sa anumang iniisip natin. May naalala lang akong isang kwento na gusto kong i-share sa inyo bago tayo magsimula. Mayroong mag-amang palaka. Ang sabi ng isang anak na palaka, "Tatay, nakakita po ko ng napakalaking palaka." Pero ang sabi ng tatay, "Gaano ba kalaki anak? Ganito ba yon?" Pinalobo niya ng pinalobo. "Anak, ganito ba yung kalaki? Yung nakita mong palaka?" Ang sabi ng anak na palaka, "Hindi po. Mas malaki pa po dyan." Pinalobo niya ng pinalobo. At sa madaling salita, sumabog po siya. Yung pala ang nakita ng anak niya, hindi pala talaga palaka, kundi kalabaw. Bagamat yung kwento, rumirelate po yan sa panahon natin. Kapag tayo po, hanap tayo ng hanap sa sarili natin, pamamaraan sa Diyos, mabibigo po tayo.
Mapapahamak po tayo kung napapansin po ninyo. Lagi ko pong inuulit-ulit sa inyo yung REACH program. Ang plano po ng mga pastor ngayon ay turuan po ang bawat miyembro na magpahayag ng mabuting balita. At napakahalagang ito na sa tunay na mga mananampalataya bilang sundalo ng Diyos, dapat lagi po tayong handa. At sa gabing ito, may kinalaman po ito sa REACH program. Ang topic po na ating pag-aaralan, may kahilingan, dulot ay kamatayan. Tandaan po natin yan, hindi po lahat ng kahilingan ay nagdudulot ng buhay. Kaya't mag-ingat tayo sa ating mga hinihiling. Mga kapatid, mahalaga na bago tayo humiling, dapat nakaangkla ito sa salita ng Diyos. Hallelujah! Ito po ang matututunan natin sa gabing ito. So bago po ako magsimula, mga kapatid, basahin po muna natin ang salita ng Diyos. Makikita po natin ang scripture reading natin ngayon sa mga Bilang chapter 32 verse 1 to 13. Hallelujah. Sabi dito sa verse 1, napakarami ng hayop ng mga lipi ni na Ruben at Gad. Nang makita nila na mainam ang pastulan sa Jazer at sa Gilead, pumunta sila kay Moises, kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, ang Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Isbon, Eliali, Sima, Nebo, at Bion, mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel, ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kaming mga lingkod ninyo ay may mga bakahan. Kung inyong mamarapatin, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Jordan. Ngunit ganito ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at ni Gad. Hahayaan ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid, samantalang kayo'y nagpapasarap dito? Gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y suguin ko upang tiktikan ng Kadesh Barnea. Nang makaahon sila sa may kapatagan ng Skol at makita ang lupain, sinira nila ang loob ng mga Israelita. Dahil doon, nagalit sa kanila si Yahweh, kaya't isinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso, isa man sa mga nanggaling sa Ehipto na may gulang na 20 taon pataas, ay hindi makakapasok sa lupain na kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Wala ngang nakarating doon liban kay Caleb na anak ni Jephon na mula sa angkan ni Caniseo at kay Joshua na anak ni Nun, sapagkat sila lamang ang buong pusong sumunod kay Yahweh. Nagalit na sa kanila si Yahweh, kaya sila ginawa niyang mga lagalag sa ilan sa loob ng 40 taon hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. Purihin po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin at magpasalamat sa ating Diyos. Humingi tayo ng gabay sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah! Aming Diyos na dakil at makapangyarihan, tunay po na napakabuti po ninyo sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming nabasa. Ang iyong panawagan, Panginoon, ay nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa, lakas at tapang, tibay ng loob. Panginoon, ang dalangin po namin, Ama, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin. Mga kapatid ko na naroon sa kanilang mga tahanan, Panginoon, ang mga salitang aming nabasa, kayo nawa ang magpahayag sa kanila at magdulot sa kanila ito ng paglago ng kanilang pananampalataya. Dalangin ko po, Ama, gamitin niyo po ako bilang daluyan ng inyong pagpapala at kayo lamang po, Panginoon, ang makita sa buhay kong ito. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Maluwalhati ka sa bawat isa sa amin. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Kung mapapansin po natin kanina, si Gad at si Ruben humiling kay Moses dahil marami na silang mga alagang hayop at nakita nila na ang lugar na naroon sa kanilang kinalalagyan ay sapat na para mabuhay ang kanilang mga hayop. Humiling sila para sa kanilang mga hayop. Hindi man lang nila naalala na ang plano ng Diyos kaya sila pinalaya mula sa pagkakaalipin sa Ehipto papunta sa Promised Land o ang lupang pangako ay bigyan sila ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit sa kabila ng ito nang matanaw nila na ang ganda ng lugar na magbibinipisyo ang kanilang mga hayop ay talaga nga namang nawalan na sila.
Kumbaga gusto na nila dito na lang. Old Testament man yan, dinadala tayo ngayon sa presenting ating kinalalagyan. Habang binabasa ko ito, nakikita ko ang kalagayan ng maraming mga Kristiyano. Humihinto na sila sa paglilingkod sa Panginoon kasi ang akala nila, ordinaryo na lamang ang kanilang kinalalagyan. Nakalimutan na nila ang pakikipagtipan natin sa ating Panginoong Hesukristo. Mula nung natanggap natin ang kaligtasan at naunawaan natin, nagpapatuloy ito hanggang kamatayan. Ang promise land na tinutukoy dito, ang lupang pangako, ito po'y pisikal na kalagayan, hindi po ito panlangit na kalagayan. Inihanda ng Panginoon upang dalhin sila doon, upang makita at magliwanag sila sa lahat ng mga bansa. At ito ang nangyari kay Gad at kay Ruben. Pinili nila ang hindi nakalulugod sa harapan ng Diyos. Huminto sila at ang hinihiling nila, pansarili lang nilang kapakanan. So nagbigay ang Diyos ng direksyon na dapat sundin ng mga Israelita. Mula pa lamang doon sa Egypt, mula nung tinawag si Moises, ang ganda na ng plano ng Diyos. Nais ng Diyos na sila ay mapalaya sa pagkakaalipin sa Ehipto at makarating sa lupang pangako. Yan ang plano ng Diyos, makarating kayo sa promised land. Teka lang, hindi pa yan ang lugar mo. Ruben at Gad, hindi pa yan. Kailangan makarating kayo dun sa promised land. Pero maraming mga Kristiyano ngayon, nagpapa-easy-easy na. Kristiyano ka, dapat alam mo, ambassador ka ni Kristo. Meron kang dalang-dalang mabuting balita. Dapat lagi kang handa na magpaliwanag ng mabuting balita. Tayo pong mga kinasiyahan ng banal na Espiritu ng Diyos, tayo po ang mensahero. Ibig sabihin, watcher po tayo. Tinawag po tayo ng Panginoon para magmasid sa panahon na ating kinalalagyan. At nakikita natin ang kalagayan ng mundong ito. Kung wala ang salita ng Diyos, kung walang nangangaral sa lahat ng mga tao, siguradong mapapahamak. Ang ating mga mahal sa buhay, mahal natin sila. Kailangan nating ibahagi ang mabuting balita sa kanila. Kailangan meron tayong takbuhin na dapat nating tapusin. Naalala po natin sa Old Testament, ang plano ng Diyos, makarating sila sa Promised Land. Kapatid, huwag natin itong kakalimutan. Sa panahon po na ating kinalalagyan, Matthew chapter 28 verse 19 to 20, ang bilin po ng ating Panginoong Hesukristo na namatay sa krus para sa iyo, para sa akin. Kumusta po ang ating Great Commission? Ito po ang ating memory verse. Kailangan magrema ito sa puso at isip natin para wag nating kakalimutan na habang nabubuhay tayo sa mundong ito, may gagampanan ka. Asin at ilaw ng sanlibutan. Balikan lamang po natin sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Hallelujah! Ang sabi dito, kailangan natin gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi may kalakip na pangako. Ang sabi niya, sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng panahon. Gaya ng mga Israelites, nakita naman natin nung tumawid sila sa dagat na pula. Hinawi ang dagat at nakaraan ng mga Israelites. Eto ngayon, abot tanaw na ng mga Israelita. Jordan River na lamang ang namamagitan, makakarating na sila sa Promised Land. At ito ngayong si Gad at si Ruben, wala silang pakundangan na hilingin na maiwan na lamang sila dito. Mga kapatid, sa palagay ninyo, ano ang magiging impact nito sa kanilang mga kasama? Maaaring panghinaan sila ng loob. Sa panahon po na ating kinalalagyan, maraming mga Kristiyano, hindi man lang nila iniisip kung ano ang magiging impact nila kapag huminto sila sa ministry na kanilang kinalalagyan. Mga kapatid, magandang isipin natin ito Huwag tayong basta-bastang magdidesisyon na hihinto na tayo, ay iwan na natin ang pagsunod kay Kristo. Kapatid, oo, mahirap minsan yan, pero tandaan mo, kapag itinuon mo ang iyong paningin kay Kristo, dapat nagpapatuloy ka. Tandaan mo yung kaligtasan na meron ka. Ang buhay na meron tayo dito, mga kapatid, pansamantala lang yan. Kaya nga maliwanag ang salita ng Panginoon, lahat tayo magsusulit sa masama man at sa mabuti, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon. Kapag nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi ka hihinto. Ang mahirap kasi ngayon sa panahon nating kinalalagyan, naabuso po ang grasya ng Diyos na ipinangangaral ni Apostol Pablo. Alam niyo po bang si Apostol Pablo ay nakaranas ding iwanan siya ni Dimas? Sumama sa mundo? Tandaan po natin, ang biyaya ng Diyos
Bagamat hindi natin kaya na maglingkod sa Panginoon dahil sa grace at biyaya, dahil sa banal na Espiritu ng Diyos na meron tayo, hindi natin ginustong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil sa likas na kasalanan natin, hindi natin magagawa iyan. Salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Diyos at mayroon na tayong tapang at lakas ng loob upang ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. Wala tayong sinisino. Mga kapatid, yan ang selyo ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay po natin. Tandaan po natin, kasama natin ang Diyos kapag tayo ay naroon sa Great Commission. Kapag wala ka sa Great Commission, ang buhay mo ay parang ilang. Nasa ilang ka, naglalakbay ka, wala kang patutunguhan, wala kang direction. Kasi ang tunay na direction ay yung lakad na patungo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung layunin na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. So ano-ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kahilingan nila Gad at ni Ruben? Lipin ni Gad at ang lipin ni Ruben. Sila po yung humiling. Dahil nga nakita nila yung kalagayan doon na okay na dito. Hindi pa nga nila nararating ang promised land, ganun na kaagad ang desisyon. Maraming mga Kristiyanong ganito, humihinto na sa kanilang kalagayan, compromise sa mundo. Kasi kung tunay na Kristiyano ka, titignan mo ang finish line mo. Kaya nga si Apostol Pablo, maging ang kamatayan, hindi niya kinatakutan. Dahil alam niya, ang patutunguhan niya, hindi kayang ipaliwanag ng iyong isip ang makapiling ang ating Panginoong Jesus. Ganon ka, nananabik si Apostol Pablo. Huwag ka nang hihinto, nandyan na yung mga sign. Andyan na yung mga giyera, kaguluhan sa iba't ibang mga bansa. Bakit ka hihinto at gusto mo dito na lang ako? Samantaling ang ganda-ganda ng plano ng Diyos, ang nais ng Diyos makasama kanya doon sa buhay na walang hanggan. Tunay nga po na ang Diyos ay hindi magkukulang para paalalahanan tayo, mga Kristiyano. Ang mensaheng ito para sa iyo, para sa akin, upang patatagin tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So ano-ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kanilang mga kahilingan? Makikita natin na nagkaroon sila ng makasariling kahilingan. Dahil ang akala nila magbibinipisyo ang kanilang mga hayop. Mag-ingat tayo sa ating mga kahilingan. Mahalagang nakaangkla sa salita ng Diyos ang ating mga hiling. Tandaan po natin, alam niyo po, naalala niyo po si Lot, nasa Lot dahil sa Lot. Nakita niya kasi na magbibinipisyo siya doon sa lugar, kahit na sa lugar na malapit sa Sodom and Gomorrah, na ang akala niya magbibigay sa kanya ng tunay na pagyaman at pag-asenso. Mga kapatid, kung ang tinatangkilik mo ay kayamanan sa sanlibutan, mabibigo ka, mapapahamak ka. Makamtan mo man ang kayamanan sa mundong ito kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak. Kapatid, sa bawat kahilingan mo, dapat ito ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Balikan po natin ang ating scripture reading sa gabing ito. Verse 1, napakarami ng hayop ng mga lipin ni Ruben at Gad nang makita nila na mainam ang pastulan sa Hazer at sa Gilead. Pumunta sila kay Moises, kay Eleazar at sa mga pinuno ng Israel. Sinabi nila, ang Atarot, Dibon, Hazer, Nimra, Hizbon, Eliale, Sima, Nebo at Bion, mga lupaing nilupig ni Yahweh para sa Israel, ay mainam na pastulan ng mga hayop. Kaming mga lingkod ninyo ay may mga bakahan. Kung inyong mamarapatin, ito na po lamang ang ibigay ninyo sa amin. Huwag na po ninyo kaming patawirin sa kabila ng Jordan. Hallelujah. Mga kapatid, napansin po natin ang kanilang kahilingan. Pansariling pakinabangan. Minsan ganun tayo eh. Ang akala natin enough na maging Kristiyano ka. Hindi ka na nagpatuloy. Hindi ka na lumakad. At tawirin pa ang mga balakid sa buhay mo. Tinanggap mo na lang na maging ganito kang kalagayan. After mong mabautismohan, huminto ka na. Proseso po yan. Kaya nga sabi ko kanina, yung REACH program, may proseso po na dapat nating puntahan. Si Lot, nasa Lot, dahil ganun din po yung nakita niya. Pansariling kapakinabangan ang kanilang nakita. Hindi nila nakita na pwede silang makompromise. Kasi kapag hindi mo kasama ang Diyos doon sa lugar na iyon, siguradong mapapahamak ka. Ang Diyos kasama nila Moises, magpapaiwang ka. Naalala natin dati, si Haring David. Samantalang ang kanyang mga kasamahan nakikipagdigma. Si Haring David naiwan sa kanyang templo at nagmamasid sa kanyang mga nasasakupan. Natanaw niya si Bathsheba, di ba, naliligo. Ang atake ng kaaway, kapatid, nariyan. Huwag kang sa comfort zone mo lang.
Doon tayo sa comfort zone ng Diyos. Dapat nandun tayo lagi. Dapat kasama tayo lagi. Sumasama tayo lagi sa labanan. Dahil ang buhay ng tunay na Kristiyano ay pakikipagdigma laban sa kasamaan. Dapat mahayag ang liwanag sa buhay natin. Si Kristo ang dapat lagi nating nakikita sa buhay natin. Tandaan, huwag padadaya sa magagandang nakikita ng ating mga mata. Salita ng Diyos ang pagbasihan kung may desisyon na bibitawan. Dapat nakaangla sa Diyos yan, kapatid. Huwag sa emosyon mo, huwag sa nararamdaman mo, kapatid. Hindi mo inisip yung iba na pwede silang maapektuhan dahil sa kayong kahilingan. Pero bakit ka magpapaiwan? Bakit mo ini-enjoy ang mundo? Pansamantala lang yan, samantalang yung enjoyment natin, buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. May konting pagtitiis lang yan, pero makakarating din tayo dyan. Ang tunay na promise lang, o ang lupang pangako natin, yung paglago ng ating espiritual na kalagayan. Okay lang na maghanap buhay, magtrabaho, magnegosyo, pero huwag mong kakaligtaan ang para sa Diyos. Huwag mong babaliwalain ang para sa Diyos. Dapat God first sa buhay ng isang Kristiyano, kapatid. Kapatid, patuloy tayong maglingkod. Patuloy tayo, huwag tayong magpa-distract sa alok ng kaaway. So, ano ba ang nais ng Diyos na ating kalimutan? Unang-unang dito yung ating mga kasalanan. Binabalik-balikan tayo ni Satan dyan. At ang gusto ni Satan, alalahanin mo. Pangalawa, yung ating mga kamalian sa buhay. Yung ating failure. Yung hindi tayo naging engineer, hindi tayo naging successful sa ating kinalalagyan. Kaya minsan nalulungkot tayo, akala natin katapusan na ng buhay natin. Yung ating mga kapighatian sa buhay. Ang dami nating pasan-pasan, samantalang ang sabi ng Panginoon, lahat ng may nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Kaso kasi minsan hindi natin pinaniniwalaan. Pagkatiwalaan natin ng Diyos sa buhay na meron tayo. Pang-apat, yung mga sakit na idinudulot ng kapwa sa atin. Maraming mga tao sa atin, bagamat may mga Kristiyano rin nakakasakit ng ating kalooban. Kapag sila ang titignan mo, mga kapatid, at magpapadistract ka sa kanilang mga masasakit na sinasabi sa iyo, kapatid, kailangan mag-level up ka sa pananampalataya. Kailangan mong maituon ang paningin mo kay Kristo. Dapat hindi ka natitinag. Tao lang sila, pwede rin silang gamitin ng kaaway. Pero tandaan mo, sa isang tunay na naroon na sa promise land na sinasabi ko, yung level ng maturity ng pananampalataya mo, mataas na. Hindi ka maapektuhan, kapatid. Ang mga bagay na yan ang gagamitin ng kaaway upang di tayo lumago sa ating pananampalataya. Paulit-ulit lang yan, kapatid. Kapag ini-entertain mo yang mga yan, hindi ka lalago at sasabihin mo, kawawa naman ako. Tandaan mo, kapatid, Romans chapter 6 verse 18, dati daw alipin tayo ng kasalanan, ngayon alipin na tayo ng katwiran ng Diyos. Ang identity mo ngayon ay identity na ng ating Panginoon. Ang sarap magsabi ng amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos dahil yan ang identity mo ngayon, mga kapatid. Si Apostol Pablo, ang tindi ng pinagdaanan niya, kaya nga ang sabi niya sa Philippians chapter 3 verse 13 to 14, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Hallelujah. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Si Apostol Pablo hindi huminto, nagpatuloy. Hallelujah. Dahil alam niya dahil nasa kanyang banal na espiritu ng Diyos, hindi ka hihinto. Hindi mo sasabihin, dito na lang ako sa comfort zone ko, okay ako dito, masaya ako dito. Yung masayang nararamdaman mo sa mundong ito, kapag hindi mo kasama si Kristo, delikado yan, kapatid. Pansamantalang kasiyahan lang yan. Darating sa buhay mo, malulungkot ka. Kailangan lagi nating kasama si Kristo sa buhay natin. Ano-ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kanilang kahilingan? Makikita natin na nagkaroon sila ng makasariling kahilingan. Pangalawa, makikita rin natin na nagkaroon ng matinding pagsaway si Moises dito, mga kapatid. Salamat at naglagay ang Diyos na mabuting pastol o mangunguna sa bayang kanyang pinili. Kaming mga pastor, wala po kaming pinapanigan. Wala po kaming pinapanigan. Ang tinitingnan namin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos.
Hindi kung sino yung malakas magbigay sa simbahan, doon ako panig. At kung ikaw naman kapatid, at ang alam mong inaasahan ka sa simbahan, the more na pinagpapala ka ng simbahan, the more na nagpapala ka sa simbahan, dapat bumababa ka. Lalo ka nagpapakumbaba. Yan ang gustong-gusto ng Diyos. Tandaan po natin, itong si Moises, meron siyang tapang at lakas ng loob na sawayin ang lipi ni Gad at ni Ruben at sabihan. Kapatid, ito po ang kanyang sinabi. Mga Bilang chapter 32 verse 6 to 7. Ngunit ganito ang sagot ni Moises sa lipi ni Ruben at ni Gad. Hahayaan ba ninyong makipaglaban ang inyong mga kapatid samantalang kayo'y nagpapasarap dito? Verse 7. Gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Ang ganda ng sinabi at paalala ni Moises sa kanila. Saan ka nga naman nakakita? May tatahakin pa, hindi pa tapos ang misyon, hindi pa kayo nakakarating sa promised land, tatawid pa kayo sa Jordan River. Sa buhay natin po mga kapatid, hindi pa tapos ang laban. Ang buhay na meron tayo para kay Kristo. Kaya nga hindi natin kayang tiisin. Kung Kristiyano tayo, dapat kasama tayo lagi sa laban. Hindi pwedeng sila na lang. Sila lang naman yung malalago. Bakit hindi ka ba Kristiyano? Ang problema natin, ayaw nating ihakbang ang ating pananampalataya. May 5 kalimitang excuse ang mga Kristiyano sa paghinto sa takbuhin. Unang-una, yung natatakot. Malaya tayong manalangin sa ating Panginoon. Si Moises nakaramdam din po ng takot. Diba? Sabi nga doon sa Exodus chapter 3 verse 12, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Kapag ang pangako ng Diyos ay patuloy na itatanim natin sa ating mga isip at sa ating puso, mawawala ang takot at mapapalitan ng tapang. Ano pang mga excuse natin? Nag-aalinlangan tayo. Hallelujah. More doubt, less faith. Kaya wag nating paghariin ang pag-aalinlangan sa buhay natin. Magpatuloy tayo, sulong tayo. Kung saan naroon ang mananampalataya, dapat naroon tayo kapatid. Huwag kang hihinto. Kung sakali mang huminto ka, bumalik ka na. Ginigising ka na ng Panginoon ngayon. Maglingkod na tayo sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo po mga kapatid na nagiging excuse ng mga mananampalataya ngayon, yung mga tao ang problema ko. Ang problema ito kasi, nakatingin tayo sa mga tao. Kapag nakatingin ka sa mga tao, ang gusto mo, kalugdan ka ng mga tao. Siguro kung wala itong taong ito, hindi siguro ako mahihirapan sa ministry. Ganong excuse pa tayo. O di naman, ano kaya ang sasabihin nila sa akin pag nagkamali ako? Kaya minsan takot tumayo sa pulpito. Kasi nga, takot mag-share. Kasi nga, nakatingin sa tao. Tandaan mo kapatid, kapag inilagay ka ng Diyos sa harap ng pulpitong yan, tandaan mo ito, kapag lakas ng Diyos ang ginamit mo, mamamangha ang mga tunay na mananampalataya. Kung minsan po mga kapatid, may mga tao o mga pastor na minsan na para bang kinakabahan sila kapag ang nakikinig sa kanila, mga pastor din. Tandaan po natin ito, pagka mga pastor, dapat magkaroon ka ng lakas ng loob. Kasi kakampi mo sila, kasama mo sila. Hindi ka nila ipapahiya. Dapat nagdudulot ito ng lakas ng loob. Nakasama ko yung kapwa ko mananampalataya. Kung ikaw man ay junior pastor o assistant pastor, dapat naroon yung lakas ng loob mo dahil kasama mo sila. Iisa kayo ng pananampalataya, nagkakasundo kayo. Kung ano ang kapahayagan ng Diyos, lalabas sa mga bibig mo, sa labi mo, dapat lagi po tayo magpakumbaba. Exodus chapter 4 verse 1, anong gagawin ko kung hindi makikinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang nagpakita ka sa akin? Doon tayo nakatingin minsan, ganito kalagayan ni Moises, natatakot siya sa mga tao. Ano daw ang gagawin niya? Ang tanong na ito, parang kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos sa buhay natin. Kapag yan ang nalalaman mo, hindi ba't nagbibigay sa atin ng lakas ng loob? Na kahit saan ka pumunta, hindi ka matatakot. Pang-apat, wala akong talent. Mga excuse ng mga Kristiyano. Hindi ako magaling kumanta. Sino ba ang aawitan mo? Ang Diyos, sabi ko nga, kahit hindi ka magaling kumanta, kapag ang umawit na yung puso mo, nararamdaman po namin yan mga kapatid. Naaawa tayo minsan sa sarili natin, tinitignan natin yung kakayanan ng iba. Nakakalimutan natin na ang pananampalataya ay magagawa natin ang mga bagay na parang imposible dahil kasama natin ng Diyos. Ihakbang po natin ang ating pananampalataya. Sa bawat hakbang mo na ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, kasama mo ang Diyos.
Ito po yung nangyari. Exodus chapter 4 verse 10. Panginoon, sa mulat mula pa hindi ako mahusay magsalita. Bagamat nangungusap ka na sa akin, hanggang ngayon ay pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Napunta tuloy yung pagpapahayag. May nagkaroon patuloy ng spokesperson itong si Moises. Kung tutuusin, siya lang dapat. Nakita naman natin ang dulot nito. Alam naman natin, nung umakyat si Moises sa Mount Sinai upang kunin ang kautusan, alam naman po natin dahil na puwersa, hindi naman talaga pinili ng Diyos si Aaron, na puwersa ng mga Israelita, gumawa ng Diyos-Diyosan. Mga kapatid, minsan kapag tinawag ka ng Diyos, huwag kang matakot. Huwag tayong mag-alala, sumunod po tayo lagi sa ating Panginoon. Kung may ipinagagawa sa atin ng ating pastor, mas maganda ang paghakbang kaysa reklamo. Hakbang ka agad. Tandaan po natin, dapat available po tayo lagi sa gawain ng Diyos. Kapag walang oras ka sa gawain ng Diyos, mahirap yan. Dalawa lang naman po yung tinitimbang natin dito. Saan ka ba panig? Sa panig ng Diyos o sa panig ng kaaway? Mga kapatid, lalago ka lamang kung pahahalagahan mo nung naroon ka sa panig ng ating Diyos. Panglima po mga kapatid, palaging tumatanggi. Isa ka ba dyan kapatid? Tinatawag ka na ng pastor na mag-ministry ka na. Tumatanggi ka ba? Sa bawat pagtanggi mo na sinasabi mo Kristiyano ka, sino ang napapahiya? Ang Diyos. Kasi nagtitiwala ka sa galing mo, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Kapag ginamit at nakita ka ng pastor na may potential ka na pwede kang gamitin, "Here I am, Lord, send me," sabi ni Isaiah. Nauunawaan mo ba ang kaligtasan na meron ka? Baka kasi hindi, kaya natatakot tayo. Kapatid, kapag nauunawaan mo kung gaano kadakila at makapangyarihan ng Diyos, "Lord, narito ako, gamitin mo ako. Narito ang buhay ko, gamitin mo ako, Panginoon. Ikaw ang maghari sa buhay ko." Huwag tayong palaging tumatanggi sa gawain ng Panginoon. Na-invite ka, halika may Kingsland Fellowship tayo. Teka lang, hindi ako pwede ngayon. Marami akong ginagawa. Kapatid, ang pagpapala ng Diyos pinararaan mo, pinalalampas mo kapatid. Sa bawat pagtanggi mo, kung ano man ang ipinagpapalit mo, yun ang Diyos mo. Kapatid, tandaan mo yan. Isang napakagandang paalala nito. Hindi ka lalago sa pananampalatayang meron ka kung hindi ka humahakbang papalapit sa ating Panginoon. Nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos. Huwag mong hadlangan ang ningas ng banal na Espiritu ng Diyos na nasa iyo, kapatid. Naalala po natin si Jonas. Takbo ng takbo, iwas ng iwas. Mga kapatid, sa baka pagtakbo mo, lamunin ka ng pating at matulad ka katulad ni Jonas. Mahirap po yung ganong kalagayan. Kaya nga naisulat ang salita ng Diyos upang magbigay sa atin ng babala na wag na natin gagawin dahil pwedeng mangyari sa'yo na mapahama ka o iba na lang ang kakain sa'yo. Kakain sa'yo yung mga pang-aalipin ng sanlibutan. At mahirap na ganyang kalagayan, magmimistulang kang parang asong pagala-gala na hindi mo alam kung saan ka patutungo. Exodus chapter 4 verse 14. Hindi ba kapatid mo ang libitang si Aaron? Alam kong magaling siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Napunta tuloy kay Aaron ang tagapagsalita. Napat kay Moises. At alam naman po natin sa kwentong ito, si Moises hindi nakapasok sa promised land. Kaya tanggi ka ng tanggi. Mahirap mga kapatid. Tinatawag ka na ng Panginoon na ikaw ang gagamitin. Deny ka ng deny. Layo ka ng layo. Saan ka ngayon bumababad? Sa mundo. Kapatid, delikado yan. Kaya nga ang mensaheng ito, bagamat napakasimple lang, pero dinadala tayo sa realidad na kalagayan natin, kapatid. Bakit maraming mga Kristiyano ngayon ayaw na mag-ministry? Nakukontento na lamang na simba-uwi na lang. Tinawag ka ng Diyos. Kasama ka sa gawain ng Diyos. Bakit may maraming mga simbahan na hindi lumalago? Kasi nga ibinibili na lamang sa mga pastor o mga leaders ng simbahan. Ikaw kapatid, nagdidesisyon ka. Saan ka ba panig? Sa panig ng Diyos? O sa panig ng mundo? So ano-ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kanilang kahilingan? Kahilingan ni Gad at ni Ruben, nakikita po natin. Unang-una po, makikita natin na nagkaroon sila ng makasariling kahilingan. Makikita rin natin na nagkaroon ng matinding pagsaway si Moises, isang magaling na leader.
Walang kinakatakutan, sasabihin sa'yo, real talk, sasabihin sa'yo kung ano ang tama at kung ano ang mali at kung ano ang epekto ng iyong desisyon na pwede mong gawin. Kaya nga mga kapatid, may mga pastor sa iglesia na inilagay ng Diyos na hindi ka pwedeng magpastor-pastoran, na hindi mo pwedeng pasundin ng pastor sa gusto mo, sapagkat ang anointing ng banal na Espiritu ng Diyos ay nasa pastor. Wala sa kung sino man. Huwag kang magmagaling, delikado ang kalagayan mo. Huwag mong hahawakan sa liig ang pastor, kapatid. Dahil hindi kayo ang naglagay sa ganyang posisyon, ang Diyos ang tumawag, gaya kay Moises. Ang Diyos ang naglagay sa posisyon kung saan naroroon si Moises. Sa lahat ng mga pastor sa iglesia, hindi tao ang naglagay. Ang Diyos. Maraming sakripisyong binitawan ng pastor. Marami silang give up para masunod ang kalooban ng Panginoon dahil nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos at ang buhay na meron sila ay para paglingkuran ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pangatlo, nagkaroon ng mahalagang paalala si Moises. Binalikan niya. Alalahanin ninyo ang nangyari sa inyong mga ninuno. Sabi niya, alalahanin sa atin po sa panahon po natin kinalalagyan. Alalahanin natin ang ating mga nakaraan. Kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Maganda siguro paminsan-minsan magkaroon tayo ng sarili nating realization. Pinabayaan ba ako ng Diyos ng panahon ng pandemic? Bakit parang hindi ako naglilingkod sa Panginoon? Bakit parang huminto na ako? Pinabayaan ba ako ng Diyos sa lahat ng aking pangangailangan? Hindi naman ako pinababayaan ng Panginoon. Kung sakali mang pinabayaan ako ng Panginoon, mananatili pa rin siyang tapat sa buhay ko. Dapat yan ang tugon. Kahit gaano man kalaki ang problema, yung Diyos ko, andyan pa rin siya na pwede ko siyang lapitan. Alam niya ang pamamaraan niya. Kaya yung pamamaraan niya ay tunay na maaasahan. So alalahanin natin. Maganda ito na sinabi ni Moises. Sabi niya dito, mga Bilang chapter 32 verse 7 to 13, gusto ba ninyong panghinaan ng loob ang mga Israelita sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Ganyan din ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y suguhin ko upang tiktikan ng Kadesh Barnea. Nang makaahon sila sa may kapatagan ng Skol at nakita ang lupain, sinira nila ang loob ng mga Israelita. Dahil doon nagalit sa kanila si Yahweh, kaya't isinumpa niya na dahil sa hindi nila pagsunod sa kanya ng buong puso, isa man sa mga nanggaling sa Ehipto na may gulang na 20 taon pataas ay hindi makakapasok sa lupain na kanyang ipinangako kina Abraham, Isaac at Jacob. Wala nang nakarating doon liban kay Caleb na anak ni Jepon na mula sa angkan ni Caniseo at kay Joshua na anak ni Nun, sapagkat sila lamang ang buong pusong sumunod kay Yahweh. Nagalit nga sa kanila si Yahweh, kaya't sila ginawa niyang mga lagalag sa ilang sa loob ng 40 taon hanggang mamatay na lahat ang mga gumawa ng masama sa kanyang paningin. Pinaalalahanan sila ni Moises. Kung maalala po natin, si Moises nagpadala ng spy. Kasama doon si Caleb at si Joshua. Yung 10 naging negatibo sa kanilang pagbalita at ito ay nagdulot sa kanila ng kalungkutan. Kaya nga ibinabalik sa kanila ni Moises ang kwentong ito upang paalalahanan sila na sa bawat desisyon ninyo, sa bawat kahilingan ninyo, isipin ninyong mabuti na makakaapekto kayo. Alam natin yung kwento na panghinaan sila ng loob. Nawalan sila ng pag-asa, subalit merong dalawa na merong kapahayagan na nagmula sa ating Panginoon. Si Joshua at si Caleb nanindigan sa katotohanan. Nakita nila na hindi nila kaya ang laban kung wala ang Diyos. Kailangan kamay ng Diyos ang makikipaglaban para sa atin. At nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, kung babalikan po natin sa buhay natin kung gaano kadakila ang Diyos, na hindi niya tayo iniwan, na hindi niya tayo pababayaan, tatamarin ka ba sa paglilingkod sa ating Panginoon? Kapatid, hindi nagkamali ang Diyos. Sumunod at maglingkod sa ating Diyos. Mayroong tinatawag na mga wandering believers sa panahon na ating kinalalagyan. Sila yung mga mananampalataya naman pero posibleng nagdududa at marami pang mga katanungan. Kristiyano pero walang pananampalataya. Kristiyano pero ang daming question mark. Hindi ba yan ang ginamit ni Satan? Kay Adan at Eva, naglagay siya ng question mark at in-entertain naman ito ni Eva. Yun ang pagbagsak ng kasalanan hanggang ngayon. Ganyan ang proseso ni Satan.
Sa mga pangako ng Diyos, naglalagay siya ng question mark. Kapag in-entertain mo, kapatid, delikado ka. Kaya nga, habang mayroon ka ng katanungan sa isip mo na para bang pinagdududahan mo na ang mga pangako ng Diyos, lumapit ka sa Panginoon at manalangin ka sa Kanya. Kaya ng mga Israelite na sinabi ni Moises, kaya sila nagpaikot-ikot sa ilang dahil nga sa hindi nila pagsunod. Si Joshua at si Caleb, nalugod ang Diyos dahil sa kanilang pagsunod. Kapatid, napakahalagang weapon na dapat nating tatandaan. Pagsunod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung Jordan River na namamagitan sa kanila na ayaw nang tumawid nila Gad at ni Reuben. Alipin ni Gad at alipin ni Reuben na para bang humahad lang sa kanila. Mga kapatid, maraming mga pagsubok sa buhay natin nagbimistulang Jordan River. Pero kailangan nating malampasan yan. Kasi nakita naman natin, pinahinto ng Diyos ang river na yan para makatawid ka. Ganon din po, gaano man, mala Jordan River man yan. Mga problema mo, kayang pahintuin ng Diyos yan. Huwag ka lang matakot, huwag kang mangamba. Kasama mo ang Diyos sa buhay na meron tayo. Gaano man kalaki ang mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, mga kapatid, mas malaki ang Diyos natin. Yan ang pananampalataya ni David nang pinatumba niya si Goliath. Dahil alam niya, mas malaki ang Diyos na kasama niya kaysa kay Goliath. Hallelujah! Mga kapatid, dapat ganun po ang pagharap natin sa mga problema ang ating pinagdadaanan. Nauunawaan na ba natin na ang Kristiyano ay patuloy na nakikibaka sa flesh at kasalanan? Kaya kung hihinto na tayo sa pananalangin at pakikinig ng salita ng Diyos, mauuhaw ang ating espiritu. Pananalangin, mahalaga sa buhay natin. Kung mapapansin ninyo, every Dawnwatch prayer, nagsisend kami ng picture. Ang invitation nito, gusto ka namin makasama. Ikaw kapatid na nakikinig ngayon. Dawnwatch prayer, hindi lang po sa amin yan. Kung tunay na Kristiyano ka, kasama ka. Huwag mong patigasin ang puso mo. Dapat naroon ka. Every Saturday, oo, pwedeng may panalangin tayo sa bahay. Pero meron din tayong panalangin sa iglesia. Sa Book of Acts, ipinakita ng magandang halimbawa yan na bumuhos ang banal na espiritu dahil sa pananalangin nila. Mga kapatid, huwag nating ihihinto yan. Sabi ko nga, hindi ako hihinto para panawagan kayo. Lagi ko rin ipinaalala sa iyo, the spirit is willing but the flesh is weak. Madaling araw kasi yung magkasakripisyo po. Diin natin sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Lumuhod tayo sa Panginoon. Taasan natin ang antas ng ating pananalangin sa Panginoong Diyos. Ngayong Christmas, magse-celebrate tayo ng Christmas. Mas taasan natin ang pag-worship sa Panginoon kaysa anumang kasiyahan ng mundo. Ibigay natin ang pinaka-the best na papuri at pagsamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan naman talaga ang dahilan ng Christmas. Pasalamatan, sambahin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang mga tao ngayon, iba na ang pagturing sa Christmas. Kasiyahan sa sanlibutan, insulto sa Diyos yan. At hindi yan ang nais ng Panginoon. Ay nais ng Panginoon na ang buhay mo ay buhay na may kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Nakakita na ba kayo ng nabiyak na banga na lagyan ng tubig? Pag pinatong mo yan sa lupa, unti-unting nawawala ang tubig at pumapasok ang maruruming lupa. Mga kapatid, ano ba sa buhay natin na mayroong butas? Na para bang hindi tayo makapaglingkod sa Panginoon dahil napakarumi natin na iniisip natin. Alam mo ba kapatid, yung dugo ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, dumanak para linisin yan. Kaya kung iniisip mo ngayon na hindi ka makapaglilingkod sa Panginoon dahil makasalanan ka, dahil paulit-ulit kang nagkakasala, kapatid, sapat na ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung pag-ibig ng Diyos ng ating amang nasa langit, nang ihandog niya, ibigay niya ang kanyang bugtong na anak, wala nang mga pagsubok pa na pwedeng magpatumba sa iyo. Kapag ang Diyos ay panig sa atin, sino pa ang makakalaban sa atin, mga kapatid? Kawikaan chapter 21 verse 16, ang lumilihi sa daan ng kaalaman ay hahantong sa kamatayan. Kumusta po ang ating dinadaanan? Kumusta po ang landas na ating tinatahak? Ito ba talaga papalapit sa Panginoon o papalayo sa Diyos? Maganda siguro, bago matapos ang taon ng 2023, realization sa buhay natin. Kumusta kaya ako?
Ako kaya yung Kristiyano na huminto na, nagpaisi-isi na, at ilan na lang ang nagpapatuloy. Kapatid, may pag-asa pang humabol. May pag-asa pang humabol. Hindi excuse ang anumang mga bagay dito sa sanlibutan na naa-attract ka, na pinagsisikapan mo masyado ng higit sa Diyos. Sa mabuti o masama, palaging may epekto sa ating kapwa. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga kinikilos as a Christian. Kasi marami pang mga baby Christian na nakatingin sa atin. Kumusta ang ating bibig? Kung paano tayo makipag-usap, makipagsalita? Kumusta ang ating pride? Kumusta ang ating pride? Kapatid, isang napakagandang paalala nito na kailangan nating magpatuloy. Huwag tayong hihingi ng makasarili nating kahilingan lang na ang tayo lang ang nasisiyahan. Napakaganda ng plano ng ating Diyos. Parang sa ating mga magulang. Ang plano ng ating mga magulang sa ating mga anak makapagtapos ng pag-aaral, maging engineer ka. Kaya todo kayod si tatay, si nanay para makatapos ka sa pag-aaral mo, maging abogado ka, maging doktor ka. Pero ito, narating mo na ang mga pangarap mo sa buhay. Kumusta ang mga magulang mo? Kasama mo ba na nagbibenepisyo sa kasaganaan na meron ka? Iniwan mo sila. Silang nagpaaral sa iyo. Silang nagsakripisyo ng kanilang buhay para ang ating amang nasa langit. Ibinigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Kumusta ang tugon natin sa ating ama? Mga anak na successful na, kumusta ang inyong mga magulang? Nung panahon, nung bata ka pa, nung baby ka pa na hindi ka makatulog, ang kulit-kulit mo. Napakahaba ng pasensya ng magulang. Ang ating amang nasa langit, paulit-ulit kang nagkakasala, niyayakap ka pa rin. Hallelujah. Nag-aantay ng Diyos na lumago ang iyong pananampalataya, na makarating ka sa promised land. Ang promised land ngayon, ito po yung maturity na kalagayang spiritual ng mga mananampalataya na hindi na natitinag ng anumang mga pagsubok, na uunawaan mo na ang kalagayan. Ang tanging ginagawa mo na lamang ay mapaglingkuran ang Diyos na makapangyarihan at maluwalhati ang Diyos sa buhay natin. Mga anak, lingon-lingon po sa mga magulang na nagsikap, itaguyod ka upang makamtan mo ang iyong pangarap. Kumusta ka ngayon? Kasama mo ba ang iyong magulang sa tagumpay? Sa tagumpay mo, o naiwan mo ang mga magulang mo? Hinayaan mo na lang sila. Isang magandang paalala ito sa iyo, kasi kapag iniwan mo ang magulang mo sa tagumpay na nakamtan mo at naroon sila sa baba, pananagutan natin yan sa harapan ng Panginoon. Mga anak, magbalik tayo, magsukli tayo sa mga nanay, tatay na nagsumikap para maabot mo ang pangarap mo. Gayon din po sa ating amang nasa langit, na walang tiyagang binantayan tayo, iningatan tayo. Ano ang tugon natin sa panawagan ng ating amang nasa langit? Hindi ba, kapatid? Hindi ba dapat ang buhay na meron tayo, wag nating ikahiya si Kristo sa buhay natin? Dito na po ako magtatapos. Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran na natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Hallelujah! Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Hallelujah! Mga kapatid, magandang paalala ito. Habang binabasa ko ito, nakarelate ako sa future, sa isang hinaharap po natin. Kaya nga sa mga tunay na Kristiyano, ang kamatayan ay pinananabigan. Gaya ng ating Panginoong Jesucristo, maging si Apostol Pablo, kinananabigan niya na makasama ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil alam natin, sa kabila ng ating pagtitiis, nariyan ang Diyos. Sa kabila ng ating paninindigan sa katotohanan, hindi tayo lumiliko. Hindi natin binabaliwala ang panawagan ng Diyos sa buhay natin. Tinatako, kinikip natin ang pangako ng Diyos sa puso at isip natin, at
nahihiya tayong gumawa ng kasalanan. Kapatid, tandaan mo ito. Sa mga tunay na Kristiyano, magpapatuloy. Dapat nakatuon kay Kristo. Huwag kung kani-kanino man. Sabi nga dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Hallelujah! Mga kapatid, naway napagpala po tayo na naman sa isang napakagandang panawagan ng ating Panginoon. Tandaan po natin ang Diyos ay hindi po magkukulang sa lahat ng ating pangangailangan. Siya yung Diyos na nagmamahal mula noon hanggang ngayon na hindi nagbabago, tunay na maaasahan ang kanyang mga pangako. Siya yung Diyos na nagmamalasakit para sa atin, para sa panahon na ating kinalalagyan. Kaya nga, napakasarap maglingkod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya kapatid, ano pang inaantay mo? Huwag kang magdesisyon na magpapaiwan. Sama tayo hanggang sa huli ng buhay natin, maglilingkod tayo sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. So mga kapatid, sumayin niyo nawa ang kagalakan, kapayapaan at pag-asa. At patuloy po natin ipahayag sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo. May kagalingan sa pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, may buhay na walang hanggan. God bless and God first. Purihin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. For your mercy never fails, and all my days I'll be held in your hand. The moment that I'll wait until I lay my hand, I will see the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am in, I will sing the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, in the darkest night. You are close like no one. I know you as a father. I know you as a friend. And I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you
habang kay kabuti mapagkat